Magandang umaga mga insan. Sabado ngayon, magtatanghali na. So maglaro tayong basketball, papuntang basketballan dito sa may Yokohama. So maganda po, nakabili tayong bula. Ayan po yung bula natin. Multi, yung mumurahin lang, 2,400 bili natin sa yen. So maganda po mag-invest tayo na para sa health natin, para ma-exercise tayo. Ayan po yung elevator. Marami kaming Pinoy dito. Nung nag-13 kami nung nag-outing, pero hindi sila masyadong mahilig sa basketball. So tayo lang mahilig. Hindi tayo katangkaran, 5, 4 and a half lang tayo, pero mahilig talaga ako sa basketball. Pagdating naman sa laro, for example, sa company namin, yung magaling doon, no, mga 10, bilong tayo sa 10 na marunong. Ganun po. Maraming salamat. Okay po, mga insan, punta na po tayo sa Nogiyama Park dito sa Yokohama. Nandun po yung basketballan. One side lang po, dalawang ring. So, buksan na po natin. Ito po yung hotel namin, Isisaki Pearl, Yokohama. Ito po yung sa labas. Walking distance lang po yung basketballan, mga less than 20 minutes. Walking natin papunta doon. So, ayan, nandito po tayo sa Isisaki-chu. Kabilaan po itong mga restaurant, kainan, may mga bilihan ng, kaya accessible to lahat. Tapos walking distance lang din yung train station dito. Yung Koganicho at saka Bandobashi. Ayan. Wag lang po natin itama yung video sa mukha nung magagalit po yung mga Hapon. So, may kalapati. Oops, may tao po dun. So, ibaba lang natin yung camera kapag may tao. So, papunta po dun sa Nogiyama Park. Paakyat po yun. Pagdating natin sa taas, pahinga muna tayo, masakit yung paa. Grabe pong paahon. Nasa taas po yung basketballan. Maganda po. Maganda yung view, kita yung city ng Yokohama, lalo na dun sa seaside, tabing dagat, nasisilip po siya. Ayan, yan po yung mga street dito. Marami pong mga inuman dito paggabi at saka maraming good time dito, lalo na Friday, Saturday, and Sunday ng gabi. Kung gusto niyo pong mag-good time, para po siyang kahawig ng Baklaran. Nasa gitna kami, kabilaan yung kainan, mga tindahan, isang street. Wala masyadong dumadaan na sasakyan kasi naglalakad po yung mga tao doon. Siguro na yan may nagbabike. So maganda po yung location ng na nilagay kami ng company namin. Pero kaso, medyo may kamahalan lang ang cost of living dito sa Yokohama. Of course, ang next is Tokyo na. So city po siya. Yan, ito po yan. May mga space ng parking. Automatic po yun. Maghuhulog lang kayo dun sa box para magbayad. Wala na pong taong magbabantay dun sa parking nila. Ayan, patawid na tayo. Isang bridge lang naman yung dadaanan natin. Maliit lang. Ang linaw ng tubig nila, napakaganda. Ayan o. Kapag dito sa Japan maglakad-lakad ka, palagi kang makadaan ng mga bridge. Sa unahan lang kunti, bridge na naman. Ganun ka-develop yung lugar nila. Ayan. Tatawid lang tayo ng isang stoplight. Maliit po yung padaan papuntang taas. Ayan, samahan niyo po ako yan, yung mga street na nadaanan natin. Kahit na magtanghali na, wala pa rin masyadong tao. Sirado pa yung ibang mga establishment. Tsaka yung mga tao hindi masyadong naglalabas. Makikita mo lang sa mga mall. Konti, napakatahimik ng kalsada kahit city siya. Pero pagpunta mo sa mall, sa mga sugalan, ang daming tao. Ayan, may basket po yan. Tindahan. So, merong Lawson, merong may basket, merong 7-Eleven. Yan po yung mga pamilyar dito na 24 hours na bilihan ng mga convenience store. So, medyo malapit na tayo dun sa
maliit na iskinita, packet. Yung mode of transport ng mga hindi po mayaman, nagbabike sila, ayan o. Kita nyo po, dumaan na yung babae. Mukhang mami na yun eh. Nasa bus, nasa harap yung basket. So pag namamalingki, easy. Hindi ka na magbibit-bit, bike ka lang. Ayan, nandito na po tayo. Ito po yung pangalan ng street yun. Hindi natin masyadong mabasa. Maliit lang siya. Lakad lang, walang sasakyan dito. Yan, sa taas meron. Ayan o, nag-start na siya ng paakyat. Medyo paakyat pa lang papunta ng venue natin ng basketballan eh. Pagod na tayo. Yan, paakyat talaga siya. Dito tao lang. Sa unahan may nagme-merge na yung daanan doon. May pwede na sasakyan. Pero one way lang. Kasi maliit talaga siya. Sa unahan lang konti pagliko natin dyan. Ayan o, nasa mga second floor na yung bahay. Pataas na ng pataas. Yung akyatin niya. Gradual lang yung pagka-slope niya. Nakita ko may mga matatanda dito makyat. Dahan-dahan talagang tagal makaabot sa taas. Ay tayo bata-bata pa naman kaya medyo mabilis tayo. So, malapit na tayo dun sa pinakataas. Nugiyama Park. Ayun, may nagbike. Dahan-dahan ka, baka maubusan ka ng preno. Nako. Yun, may parang daanan dito. Maliit na daan. Akyat na tayo. Malapit na po pag liko natin dyan sa left side. Yun na po yung pwede nang may mga sasakyan. Pero sa I mention one way lang po. Ayan na. Tapos may construction dito. Ginagawa yung building. Kahit Saturday, gumagawa sila. Ay malapit na tayo sa pinakataas na kakangalay na sa tuhod. Tahimik, napakatahimik dito. Mga tao na sa loob ng bahay. Kahit tanghali na, wala ka masyado makitang naglalakad. Tayo lang mga Pinoy, but kailangan natin para ma-exercise tayo. Ayun, may construction. May nagbabantay. Siguro mag-unloading ng mga construction materials. Ayan dito, one way lang po. Yung paakyat lang, galing po sila doon sa may kanan. Papunta paakyat doon sa taas. Grabe, nakakahingal. Malapit na tayo. Yun po sa unahan. Grabe. Kanina pa tayo ahon, no? Ayan, may space pa dito. Nugiyama Park. Ito lang po yung malapit na basketballan sa Isisaki-cho. Merong isa dun sa may Yokohama Cathedral. Medyo malayo siya. Kaya dito lang ako. Mas kasi pagpawisan tayo, mabilis makauwi sa bahay. Ayan, may space pa o may bakante. Ayan na po yung pinakalas nating ahon. Yan, akyatin, nagdanan. Akyatin natin yan. Ayan. Shortcut to siya, shortcut. Huwag tayong dumaan doon. Dito na lang tayo sa shortcut. Akyat, dahan-dahan lang. Delikado, medyo matarik siya. Baka madulas tayo. Kaya delikado to sa may mga edad na. Dapat ingat talaga. Ayan. So yung mga nagpapasyal-pasyal dito, nagtataksi. Since tayo Pinoy, nagtitipid. Of course, lakarin lang natin. Maganda pa. Yan, masakit talaga sa tuhod na. Medyo nakakahingal. Pero worth it naman kasi pagdating natin, ang gandang linis. Kasi dito sa city, hirap ka na makahanap ng basketballan. Kasi may mga park man na walang basketballan. Pag nag-dribble ka, naku, may maninita. Nakakahiya ba kaya report ka sa pulis. Kakaroon ka ng bad record. So, no choice. Sumunod na lang tayo sa batas kasi hindi naman sa atin na lugar. Ayan, may naglalaro, nakakatuwa. May mga bata. Ang galing. At ang nakakatuwa, lulo yung kalaro nila.
galing. Ayan, nandito na tayo sa basketballan. Ayun po, dalawang ring yan. Dito sa right side, pang malaki. Sa left side, pang medyo pang bata. Yan. Okay, maghintay tayo. Hindi tayo pwedeng sumali rin kasi courtesy na lang din para sa kanila yan. Saka nakakahiya naman. So maghintay lang tayo. Makakalaro din tayo pag napagod sila. Ganun eh. Dito naman yung isa. Yan. So dito na. Dribble na tayo. Sarap magpapawis. Kasi yung bola hindi natin kaya hawakan ng isang kamay. Okay. Saka ulit. Bang! Maraming salamat.